Siya at ang kanyang mga kasamahan ay palihim na pumasok sa luxury cruise ship para sa isang misyon, pero aksidenteng nadaanan nila ang panlabas na pader ng kusina. Ang kanilang magnetic combat boots ay humatak ng lahat ng kubyertos papunta sa bakal. Sa unang hakbang pa lang nila, lantad na ang kanilang presensya. Narating nila ang deck at dahan-dahang pumasok. Biglang nagbukas ang mga ilaw. Isang magandang babae ang nakakita sa kanila. Itinulak sila ng mga bodyguard papasok sa isang silid at ikinandado mula sa labas. Kumuha siya ng cotton swab, binend ito, at ipinasok sa siwang ng pinto. Matagumpay silang nakatakas, ngunit ang ingay ay nakaalerto sa mga gwardya sa itaas. Nakapasok sila sa engine room at matagumpay na na-install ang data theft device. Pagkatapos ay tumakas sila papunta sa deck, kung saan tumalon sa dagat ang kanyang kasama para makatakas. Hinabol sila ng babae, nakatutok ang baril. Kung gusto mo akong patayin, kanina mo pa sana ginawa. Bigla niyang binigkas ang sikreto ng double agent. Hanggang sa muli. Nagpaalam siya ng may tikas, pero walang tunog ng pagsabog sa tubig. Lumapit ang babae para tingnan. Kumapit siya sa railing at dahan-dahang umakyat muli. Naunawaan ng babae na nakompromiso na ang kanilang code. Sa hotel, nakahiga siyang gising, hindi makatulog. Palihim na pumasok ang babae sa kanyang suite, nakataas ang baril. Binuksan niya ang ilaw at kinuha ang gamot, pero nakalimutan kung alin ang pampagising at alin ang pampatulog. Pinili niya ang sleeping pills at bumalik sa kama. Nakarating na ang babae sa pintuan ng silid, handang pumasok. Malinaw, mali ang ininom niyang gamot. Pumunta siya sa bar at nagsimulang sumayaw. Dumilat ang babae, hinahanap siya. Nakita niya itong sumasayaw mag-isa, kaya nagtago siya sa likod ng kurtina at tinaas ang baril. Nagbago ang tugtog. Kumilos siya pakaliwa at pakanan sa ritmo. Hindi maitama ng babae ang tutok kaya ibinaba ang baril. Lumapit siya sa dance floor at sumabay sa galaw. Gamit ang ritmo para makalapit sa likod niya. Kinuha niya ang sandata mula sa relo. Kusang hinawakan ng lalaki ang kanyang mga kamay at sumabay sa galaw. Bigla siyang yumuko at inihagis ang babae sa sahig. Nawalan ito ng malay. Patuloy siyang sumayaw hanggang mag-umaga. Dumating ang kanyang mga kasamahan at inihatid, siya pabalik sa headquarters para i-report ang misyon. Umupo siya sa harap ng kanilang superior at sinimula ng ulat. CJC, nakakatulog na pala siya. Ano? Tanong ng superior. Nag-atas ng bagong misyon ang superior. Siya at ang kanyang mga kasama ay pumasok sa isang luxury villa para kumuha ng ebidensya laban sa isang mayamang negosyante. Pumasok siyang mag-isa sa gilid na pasukan at muling nakatagpo ang magandang ahente. Muli niyang tinaas ang baril, hinihingi ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Simple ang gitnang pangalan ko. Ngayon, lubos niya itong pinagkatiwalaang kakampi. Lumapit sila sa target na silid. Itinaas niya ang telepono para kuhanan ng larawan ng ebidensya, pero aksidenteng napindot ang music play button. Tinaas ng babae ang baril at itinulak siya papasok sa silid. Bilang double agent, paano niya haharapin ang krisis na ito?